Alas 5 Gis na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Jes na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Lunes, pagpangimon sa bago nga karelasyon sa iya nakaupo sa sulos ang 14 katuig, motibo sa pagpangtiro sa Pavia, Iloilo. 35 anyos nga lalaki ginlutang patay sang gintudlo anay live-in partner sa iya karelasyon. Suspect gilayon man nga nadakpan. Consolidation deadline sa Public Transport Modernization Program natapos na pero pila ka mga wala na pa-consolidate pa dayon nga nagabiyahe. Mas sobra 1,000 ka mga pamilya apektado sa pagbaha sa Aklan kag Capiz kasunod sa mamunog nga ulan kahapon. Lalaki patay isang nabunggo ang motorsiklo sa ginplastar nga assistance desk sa ginatawag Little Batanes sang Miagaw. Anong kapersona pilason? First-year college student nga isa ka graphite pencil artist ginagamit ang talento para suportahan ang kaugalingon kag pag-eskwela. Kag Christmas parol nga ginpahamtang sa pila ka dalanon sang Iloilo City ginpasiga na. Mga Christmas parol ginhimo sa mga PDL. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlotan, isa ka construction worker patay matapos gintiro sang ginatudlo anay live-in partner sa iya karelasyon sa Pavia, Iloilo. Motibo sang krimen, pagpangimon. Para sa dugang nga detalye, makaupod ta si Kim Salinas live sa Pavia, Iloilo. Kim? Gert, nagresulta sa kamatayon sang 35 anyos nga lalaki ang isa ka kaso sang komplikado nga sitwasyon o kon love triangle sa Banwa, sang Pavia. Tumal ka kabalo ko anong relasyon nga ginatag ni Juben sa kabataan. Hindi man sa material kundi sa insakto man nga laygay. Ini ang mensahe sang 39 anyos nga si Joylyn Padernal sa iya anay live-in partner kag amay sang tatlo sini ka kabataan nga amo ang nagtiro patay sa bago sini nga karelasyon nga si Joven Hob, 35 anyos, residente sang Barangay Sapal, San Lorenzo, Guimaras, sa isa ka parlor sa Puro 4 Pavia kahapon sang aga. Igo sa nawalang porson sang likod ang naagom sang biktima matapos ginlutang sa sospek gamit ang 12-gauge shotgun. Tuyo pa kuntani nga magbalagyo sang sospek si Arnold Viejo, 41 anyos, sang Barangay Cabugao Norte, Pavia, Iloilo. Apang ginpunggan ini sang iya pamilya. Lagan nagwa ging kupang ko na. Amo nagwa si Tujuben yang gaya nalo pa na. Amo ra tay nga pernalam ka perno kana kag tumbalang. Pagsaysay ni Joylyn, Hulyo sa mga tuig pa sila nga nagbulagay ni Arnold, bangod ginasakit siya sini kagang ilang mga kabataan. 14 katuig ang pag-updanay nila sang sospek. Nakilala ni Joylyn si Joven online kag nagkarelasyon ang tuwa. Apang gintago nila ini. Sabado sang nadiskubrihan sang sospek ang ilang relasyon sang nakitan sa niyang biktima sa sulod sang parlor ni Joylyn sang ini ang nagbisita. Kahapon, pasado alas 9 sang aga, nagkadto ang sospek sa parlor kung sariin naabtan ang biktima. Wala naghuna-huna si Joylyn nga magluntad ang pagpaniro bangod daw maayo man ang pagistoryahan na isang duwa kahapon sang aga. May iba isa nga na. Wala, kay pagsulod jagin agdaya pagani si Job nga nyaga kar Job nyaga tanga muna sa. Apang suno kay Arnold, ginpaandaman na niya si Joven nga palayoan ang iya pamilya. Nagdepensa lang kuno ini sang iya kaugalingon. Hindi mo pagbubuo ng akong pamilya kay imo may kabataan ka man. Amo ta ang balya. Hindi siya mapasugot. Dila sa may lababo. Tingin istorya ko siya. Tapos may naging kuha sa may lababo, kutsilyo siguro. Muto ang kubas iunahan ako lay bunon blaw. Itiniro ko na lang eh. Pagpangimon ang motibo nga ginasundan sa kabalisan sa krimen. May record man ko ng sospek sa pagpangguba sang bertahan sang salon subong nga tuig bangod sa pag-away nila ni Joylyn. Nakaresponde naman kami di sila sir sang June. Kay naglabo-labo na sila ginbuka ni suspect ang iyang glass ka pirtahan. Preso na sa karon ang sospek sa Pavia Police Station.
Jert, natala na pasakaan sang kaso nga murder with the use of an unlicensed firearm. Ang suspect wa suno sa kapulisan. Nahulat na lang ang autopsy examination results sang biktima agod mangin mabulubugat ang kaso nga ipasaka sa piskalya. Jert? Ramogin nga salamat sa detalye kapuso Kim Salinas. Para sa dugang mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, madamog yun nga salamat. Makapuso hindi magnubos sa 200 ka PUVs sa Western Visayas na gingagaw nga magpa-consolidate sa extension ng inhatag sa LTFRB. Samtang sa Bacolod City naman pila ka kolorom nga units, padayon nga nagabiyahe bisan wala nakapa-consolidate. Yaring balita nga itong gitutok ka. Sa Nobyembre 29, opisyal na nga natapos ang 45 days extension para sa mga unconsolidated PUVs nga ginhatag sa LTFRB para sa mga magpa-consolidate. Sa piyak sa ginhatag nga tsansa, may pinaghihapon ka mga driver nga wala nag-apply. Si Reynald nga taga Bacolod City, nahibaluan ko nung arisgo ang padayon nga pagbiyahe bangod, makabig na kolorom, apang wala ko rin isang mahimo basta lang may ipakaon sa pamilya. Huwag kami kuhaan kay amo na amon nasa ligan mo. Kung may dakpan ay, magkuhan lang, halong lang kag hindi gid magpadak. Tani, pasugtan na tani sa gobyerno ang mga traditional jeepney nga ipabiyahe lang danay. Sa masobra 1,000 ka miyembro sa Bacod Manibela kag Negros United Transport Cooperative, masobra 30 lang ang nagpa-consolidate. Ang masobra 200 naman sa mga miyembro nangita na lang sa iban nga palangabuhian. Gusto nila ipasudlon kami sa sina nga consolidation pero maupod kami sa nag-excess na nga kooperatiba nga wala naman gani kabayad sa ilang monthly amortization. Sa datos ng LTFRB 6, hindi magdubo sa 200 ka mga public utility vehicles sa Western Visayas ang nagpa-consolidate sa 45 kaadlaw nga extension. So ang mga late entries niya sa consolidation, parehas man sa iba na consolidate na nagligad, their PA will be extended until the end of the year. Kaya even without this extension, bastante na. Ginatugyan na sa LTFRB 6 ang enforcement sa Land Transportation Office 6. Apang sunod sa LTO 6, ginahulat pa ang guidelines halin sa LTFRB antes mangdakop sa mga koloro. Kinahanglan man sang lista sa unconsolidated units nga napapanaugan na sang show cause order. Show cause na yung partner sa due process mo. Kaya para mabalaan na ito, kaya karoon kung mga law enforcement kami without any guidance, basta may problema kami. Samtang nagligad nga Biyernes, nagpatigayin sa hublang protesta ang nagkalaingday na transport groups kag nagpanawagan ni Basura ang pagpatuman sa enhanced LPTRP sa syudad. Opo, Karihon Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Masobra 1,000 ka mga pamilya na apektuhan sa pagbaha sa Aklan kag Capiz kasunod sang mamunog nga ulan kahapon. Malaing nga panahon sa pila ka bahin sa Western Visayas tugas ang shear line suno sa Pag-asa. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Naeksperyensyahan ang mabaskog nga ulan sang weekend sa pila ka bahin sang Capiz nga nagresulta sang pagbaha. Sa Rojas City, makita sa video nga tagatuhod ang baha. Rason nga nabudlayan sa paglabay ang mga salakyan. Apang amat-amat naman nga nagsubside ang tubig suno sa CDRRMO. Sa Banwa sang Sapian, ginbaha man ang pila ka low-lying areas. Rason nga nagpatigayon sang rescue operation ang MDRRMO. Sa mga banwa sang Altabas kag Balete sa Aklan, may pila ka mga salakyan nga na-stranded bangod sa mataas nga level sang tubig baha sa dalanon. Sa Kalibo, ginbaha man ang mayor nga mga dalanon. Bangod sa malaing nga tiyempo, pila ka lugar sa Aklan ang temporaryo nga nadulaan sa supply sang kuryente. Base sa natipon nga report sang RDRRMC6, apektado ang banwa sa Altavaz, Lezo, New Washington kag Tangalan sa Aklan, samtang ang Ibisan sa Capiz ang apektado man. Nagdangat sa 1,009 ka mga pamilya ang apektado sang pagbaha, rason nga nagpatigayon sang preemptive evacuation. We are still expecting 1 to 2 na bagyo na tatama sa ating sa ating bansa. So we are still reminding our community, yung ating especially mga LGUs natin to really to be vigilant
Sunod sa pag-asa, ang naeksperyensyahan nga malaing nga tiyempo sa Aklan kag Capiz ang tugas sang shear line. Ini nga kondisyon sang panahon ang tugas sang pagbungguanay sang mainit kag mabugnaw nga hangin nga nagahimo nga isa ka cloud formation. Expect naman gyapon nga sa next following days possibly ma-expect mabatyagan taman gyapon ng ining weather system. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas. Mga kapuso, 3 ka persona patay sa 3 ka separado nga aksidente sa motorsiklo sa Iloilo kag Bacolod City. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Wala matabangan sa ospital ang 52 anyos nga si Jerry Niday Sr. matapos mabungguan sa motorsiklo nga ginamaneho ni JB Foro sa barangay Tigmalapad Miag-aw, Iloilo kahapon. Sa investigasyon sang kapulisan, halin sa ibabaw nga porsyon sang barangay si Foro, kag bangod dulhugon wala sini makontrol ang motorsiklo. Resulta, nagdulhog sila sang iya backrider pakadto sa assistance desk. Anong pagidang nasamaran, lakip man si Foro kag ang backrider sini. Ang lugar nga ginatawag Buklod ang isa sa mga bago nga destinasyon subong sa probinsya sang Iloilo. Ginatawagan ini nga Little Batanes, bangod na paanggid sa Batanes ang palibot. Huwag sila madala siguro sa motor. Amo na nga dire-diretso gid sila sa daw barangay assistance desk nga amo na siyang driver lang nag-register ang tanan niya nagasaka dito sa Buken. Sa San Jose Dingle, Iloilo, patay ang isa ka rider matapos magbungguanay ang duha ka motorsiklo. Halin sa poblasyon si Bermiso Tomila kag pauli na kuntani sa nakabunggo sa nasumalang nga motorsiklo nga ginamaneho ni Alfredo Palomo. Gindala pa sa ospital sa Sotomil apang ginbawian sang kabuhi samtang si Palomo ang paday nga ginabulong. Accordingly, ang lane hindi siya straight. So panlixing na sang amo nga lugar, so wala siguro makalkula sang both drivers ilang motorsiklo kag amo na gintunaan sang ila pagbungguanay. Patay man ang 62 anyos nga rider matapos makabunggo sa depasahero nga jeep sa Circumferential Road sa barangay Mandalagan, Bacolod City. Ang biktima ang ginkilala kay Jose Nestor Bangkaya. Base sa investigasyon sang kapulisan, yara sa magkatuhay nga direksyon ng motorsiklo kag jeep nga ginamaneho naman ni Arnil Lingko, 47 anyos sa barangay Handumanan. Nag-overtake ang motorsiklo sa ginasundan sini nga salakyan kag nagdiretso sa jeep. The action taken of our investigator, tumawag po ng rescue to determine whether na kaya padalhin sa hospital, but it's sad to note na there was no signs of life anymore, and the family himself is convinced na no need na dalhin sa hospital. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. O mga puso, bilib, paghimo naman sa matahom nga portrait artworks sa graphite pencil artist ng Impalagyan para ini makaeskwela. Ang istorya sining itutukan ni Zen Kilantang Sasa. Ang pag-drawing ang nangin hobby na ni Andre, humalin sang gamay pa ini. Nakuha sini ang iya talento sa iya amay nga mahilig mag-design kag mag-ubra sa mga cabinet. Apang, bangod temprano nga nailo, kinahanglan sini nga mangita sang paagi kung paano masuportahan ang iya kaugalingon. Gani, naisipan sini nga ang iya hilig, himuon man nga sideline. Sideline, nagid kag kung may yara ga paubra sa kon, ti ibakal ko man, kumbaga kung may mahatag sa kon 500 sa komisyon, ibakal ko man gamit, kumbaga mabakal ko lapis or papel man na kag mabilin amo nang pang kaon-kaon ko man sa eskwelahan. Si Andre ang first-year college student nga nagakuha sang kurso nga architectural drafting. Ang pinakahilig sin nga himuon, portraiture o ang pag-ubra sang portrait sa mga tao. Gamit ang graphite pencil, madamo na nga art pieces ang iya nahuman. Subong palanggani, amat-amat na si Andre nga nagabaton sang order sa iya mga customer para pang regalo nila sa Paskwa. Gina-imagine ko blakas ang ano to ay hanmambal ni Papa Mama man. Tanda na si Andre mag-drawing pa. Do amo na kag yang ginakuan ko man inspirasyon. Kumbaga hindi man gid sila nga bounded lang kay mama kag papa kundi sa ano man Kumbaga kay God man. Magluwas sa portraits, nagahimo man ini sang caricature, live portrait, urban sketching kag madamo pa. Mensahe naman sini sa pareho sini nga estudyante nga magpadayon sa paghanas ng talento, apisara nga may mga panghangkat sa kabuhi. Upod ka Romel Porquia, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas.
Babu sa Balantayan, 2 ka beses nga nagbugas ang aso nga may upod nga abong Mount Canlaon alas 5:41 tubdob alas 5:46 kag alas 7:46 tubdob alas 8:30 kaina sang aga. Sunod sa Canlaon Volcano Observatory, ang maabong nga ginbugahaling gihapon sa crater ng bulkan ukon ang mga nakadeposito humalin sa paglupok sini sang Hunyo. 5 ka beses nga naka-record sa pagtayog sa bulkan base sa 24 oras ng monitoring sa FIVOS. Wala naman sa panibago nga magmatic activity nga na-monitor sa idalom sang bulkan nga nagpabilin sa alert level 2. Ang base sa aton nga latest nga pag-analyze ang mga ash samples no, ang wala kita may nakita nga mga juvenile nga materials or mga bago nga materials halin sa volcano. Mga kapuso, bad news ka good news ang nagahulat sa atong mga kapuso nga motorista buwas December 3. Bad news, bango sa base sa datos sa mga oil company, ang presyo sang gasolina ang magasaka sang 90 centimos kada litro. Apang good news naman ang magasugata sa mga nagagamit sa diesel, bangod ini ang ginalauman nga maganubo 20 centimos kada litro. Ang presyo sang kerosene maganubo man sang 40 centimos kada litro. Samtang umpisa kahapon December 1, nagsaka man ang presyo sang liquefied petroleum gas o kon LPG. Ini matapos nag-implementar sang piso kag 20 centimos nga saka sa kada kilo sang LPG ang mga oil company. Pud silingon sini sa kada 11 kilograms nga tangke makalabot sa kapin, 13 pesos ang igasaka sa presyo. Sa iban pang balita, automated counting machine roadshow sang COMELEC Iloilo City nagsugod na. Pila ka mga botante gintudloan sa pagboto gamit ang makina. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Opisyal nga ginpresentar sang Iloilo City Commission on Elections ang automated counting machine o kun bag-o nga makina nga pagagamiton sa palaabuton nga May 12, 2025 national and local elections. 4 ka mga barangay sa Molo ang nagbuylog sa voter education kag ACM demonstration nga ginhiwat sa library sang Iloilo City National High School. Inyang barangay Katilingban, San Antonio, Poblacion kag North San Jose. Ang ACM ang mahimo gamiton sa 2 ka klase sang teknolohiya para sa pagboto. Ini ang optical mark reader o kunang tradisyonal nga pagboto gamit ang balota kag ang direct recording electronic o kunang pagboto gamit ang touchscreen nga usaron sang OFW voters sa iban nga pungsod. Ang makina ang may masobra 14-hour battery life, hindi na kinahanglan sang electrical outlet o kun kable para mag-operate. May adjustable touchscreen kag privacy screen nga mahimo mapataas kag mapanubo para mas mahapos sa mga botante kag malikawan man nga makitaan sang iban nga tawo ang balota nga naka-display sa screen. Manipis subo ang balota kung ikumparar sang una kag may security features o kun mark sa tagsa ka presinto. Mas madasig ang pag-feed kag scan sang balota kag may auto-line feature agud malikawan ang paper jam. Ang ACM ang may headphones para sa mga botante nga may diferensya sa pananaw kag mas mahapos para sa mga botante nga may disabilities. Ang ACM ang may mabakod man nga system batok sa hacking. Compared sa previous nga election, na-enhance na gid man ang machine kay at least makita mo ang whatever kung sino ginbuto mo, ma-review mo exactly. Kag do kapos. 102 ka mga ACM ang gin-deploy sa mga probinsya sa bugos nga Western Visayas agud matudloan ang mga botante sa paggamit. Gina-explain na naton sa atong roadshow ang tanan nga mga enhancements nga gina-introduce ang aton bali nga komisyon no matian nila kay para makita gid nila, ma-appreciate nila ang kamayo sa sining eleksyon kag mapanas man no kung ano pa mga pangduwa-duwa. Magapatigayon sang roadshow ang COMELEC sa mga barangay, eskwelahan kag mga mall agud maedukar ang mga botante sa palaabuton nga eleksyon. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mabugso 5 naman ka mga motorsiklo na sunog samtang isa ka salakyan kag tricycle na ulamin. Insidente na huli ka. Problema sa parts ng isa ka motorsiklo ginatudlo rason sang kalay. Si John Sala nakatutok. Makita sa sining nga CCTV video ang nakapark nga 5 ka mga motorsiklo nga ini sa ikan sa dalan sa bahin sang Barangay Taft North, Mandurriao. Sang hinari ilangan nag-aso ang pulungkuan sang isa sa mga motorsiklo. Mati unti-un pa, gulpiyada lang ang nagkarab-karab ang nasambit nga motorsiklo.
Ang kalayong madasig nga naglapta kag naulamit pa ang iban nga mga motorsiklo nga kaingod sini. Nag-aso-aso pa lang suli ng karab-karab na. Amo na nga ginpatawgan na mumbiro dayon eh. Naulamit man ang nakapark nga salakyan kag tricycle at napalong ang kalayo. Base sa investigasyon sa BFP, posible nga may palyado nga koneksyon sa motorsiklo o kung nabilin ini nga nagaandar. Always good i-check ang aton nga motor no, before kag after sang biyahe. So ang blow baggets naton nga. Naglabot naman sa 160,000 pesos ang halit nga ginbilin sang sunog. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapusugin pasakupan sa nagkalain-lain nga bulutuan, mga organisasyon, law enforcement agencies, kagiban pa nga ahensya sa gobyerno ang Civic and Military Parade para sa ika-161st birth anniversary sa Bayanihan nga si Andres Bonifacio. Halin sa Sunburst Park, nagparada ang mga partisipante padulong sa Bonifacio Shrine sa Barangay Tanza, Bonifacio. Naghalad man sa mga bulak sa shrine sini. Si Bonifacio ang ginakilalang nga amay sang Philippine Revolution. Tinutuyo sang kahiwatan nga maghatag inspirasyon sa mga ulihing tubo ang pagkabaganian ni Bonifacio kag ang iya pagpalangga ang paghatag sang iya kabuhi para sa kahilwayan sang pungso. Mga pungsod, bisan wala pa sang bagyo, mag-aulan gihapon sa pinakabahin sang pungsod, pareho sa eksperyensyahan sining weekend. Apektado gihapon sa shear line ng Southern Luzon, samtang padayon naman ang pagluntad sa amihan sa nabiling nga bahin sang Luzon. Wala man ginadulang chances ang thunderstorms sa Visayas pati man sa bahin sang Mindanao. Sa datos naman sa Metro Weather, may chances ang ulan sa pinakabahin sa Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, Guimaras, kag Negros provinces. Posible man ang ulan sa nabiling nga bahin sang pungsod, bangod man sa localized thunderstorm. Patay ang Barangay Tanod sa Barangay Santo Rosario, Anilaw, Iloilo, sang gintiro sa Barangay Agbatuan sa Mga Banwa, Sabado sang kaagahon. Suno sa kapulisan, pauli na kuntani ang biktima nga si John Pala, 38 anyos, sakay sa iya motorsiklo. Sang nagbaysay sila sang isa sa mga sospek nga si Densos Bernesa, 23 anyos. Bangod sini, nagkuha sang pusil ang manghod ni Densos nga si Denzel, 20 anyos, kagintiro ang biktima sa ulo nga gintunan sang iya kamatayon. Antes sini, una nga nagbaysay sanday Densos kag ang biktima sa nagbakal ang biktima sa Tiangge sang tiya sa mga sospek. Preso sa karon ang magulang nga Bernesa, samtang nakapalagyo naman ang manghod sini. Yara sa karon sa restricted nga status ang traffic enforcer nga nakuhaan sang litrato nga nagadala sa motorsiklo nga wala sang plaka. Apisar nagpamalibad nga hingadlan ang traffic enforcer. Ginpahayag sang hepe sang Iloilo City TTMO nga si retired Colonel Oldarico Garbanzos nga ginpasumiter na ini sa patag. Kag sa sabat sini, iyagin pahayag nga una nga nagkakasang iya plaka. Sang iya ini nakitan, wala niya ini kuno gileon nga natakod, tubtob nga siya ang nakuhaan sang litrato. Gina-evaluate pasubong ang sabat sang traffic enforcer, kag posible, papanaugan ini sang reprimand bangod sa iya kapaltahan. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga puso, isa na laging kadaog kag makuha na sa Mapua Cardinals ng kampiyonato para sa NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament. Ini matapos ninduto sa Cardinals ang Yield Blazers sa Game 1 ng Finals, yung ipatigayin kahapon sa Araneta Coliseum sa scoring 84-73. Ang kadalagan sa Cardinals ang ipangunahan sa reigning MVP nga si Clint Escamis na nakatigay sa 30 points, 4 assists, kag 5 steals. Tigay na gidayhan nga makuha sa Cardinals ang titulo ukon makabawi pa ang Blazers. Inaangaton bantayan sa Game 2 ng Finals sa Sabado alas 12:30 sa hapon sa Araneta Coliseum pagkatapos sa paghatag ng Season 100 Individual Awards tak na alauna. Ang hampang live nga malantaw sa GTV pati man sa Heart of Asia kag sa streaming sa GMA Sports PH pati man sa NCAA Philippines social media pages. Mga kapuso, Christmas Parol of Hope nga ginpahamtang sa pila kadalanon sang Iloilo City ginpasiga na. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Feel na ang Christmas season sa City of Love. Ilabi na
sa pila ka mga mayor nga dalanon sa syudad. Ini matapos, formal na nga ginpasiga ang kapinisa kalibo nga Christmas Parole of Hope kahapon, Desyembre 1. Nakasabit ang mga parol sa mga street lights sa Diversion Road, General Luna Street, kag sa pila ka kalye sa La Paz kag Haro. Sigurado nga sa imo paglabay sa mga dalanon, ma-eksperyensyahan mo ang Paskwa with a touch of yellow and green paroles. Every year nag-innovate kita. No? This year nag-change kita color. Subong yellow and green naman kita. Kung magkuha ka sa drone, hopefully masiga na tanan doon nag-U-shape aton nga parol. Ini na ang ikalimang nga tuig sa pagpatigayon sa inisyatibo nga ginpangunahan sang Philippine Chamber of Commerce Incorporated. Kaupod sa Iloilo City Government, kagiban pa nga organisasyon. Tinutuyo sini nga magtipon sang pondo sa mga programa nga nagabulig sa mga biktima sang kalamidad kag paghatag sang palanghabian sa Persons Deprived of Liberty o kon PDL sa BJMP District Jail Male Dormitory sa Ungka Haro nga amo ang nagahimo sa mga paroles. By December, mayroon na sila nga mapuli nga mga income. So ginapobra na naton tananda sa ila sa sulod. Ginagama naton sila sang mga bayad para at least may take home sila sa pamilya nila. Magalawig ang paghatag sang kasanag sa mga paroles tubtob sa Dinagyang Festival sa masunod nga tuig. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga puso, Pasko na naman. Christmas is in the air daw kasano lang, no? For sure. Nga papuno sa spirit of Christmas ang tagipusoon sa aton mga kapuso. Dila sa Isabela Negros Occidental, bangod magabisita ang sikat nga kapuso stars sa Jeric Gonzalez, pati man si John Rex. Kadungan sa license ceremony sang Pasko sa Isabela. Kita na kita sa Municipal Public Plaza Biyernes na ina, December 6, alas 6 ang gabi. Kita-kits mga kapuso. Mga kapuso, 23 days na lang, Pasko na. Mahimo niyong malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website, www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa atong mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa atong mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtuto. Mag-isa kita kag ibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso.